Sinigulang po nagdati. Kaya lamang pinago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, to all of you here listening, and please send this ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan, alam ko natapakan ang paa ninyo. Minsan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina, yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ko nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang pinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi, mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa lungsod. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayo ng item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? May nauna sa inyo. True that we have to accommodate you if you are qualified. But maging magalang tayo sa mga kasamahan natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya, Madam Jo Quintos, you know the drill. Repeat order lang to. Please, kayong mahihiya. Lalo na kung halimbawa kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ang mga magre-retiro. But na-resolve ako naman na yan dati. O libawa kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualify sa gobyerno. We will make priority of your family. Yun man lang, malingon kayo ng tama lang lungsod na pinaglikuran ninyo for 20 or 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang may pamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras ng pagtatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila,
para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa MPPB, nako, magtino kayo. Siguro naman narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biaye. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman, kailan? Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Ang sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are doing. But don't worry, tulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna bago kontraktor. Sinosik naman from the beginning. The good thing about Jazz, pro-employer rin si Jazz. So, lahat ng bimpo, bibigay ko. Makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayong ano ngayon? Minimum age earner, hand to mouth, may kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin mo ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Osiel Jo, ayaw ko mapopromote dala ng taga-dala ng Bagimam. May director. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang dumami pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now I'm going to address the people of Manila here. And let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay nila. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume, and it became a crisis, maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So, at 2 o'clock, immediately after 12:01, same day, took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Manila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada.
Tanong, mamamayan din naman kayo. Nahakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Nahakot na ba? Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang iyon. But 80%, at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-TPS, City Engineering, MDRRMO, MPPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, Lionel Waste Management. I hope to the next leaders of this city, always be reminded of our history. 1992, in 2019, ang basura ay issue ng mayaman, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, ayun ang mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood. In a matter of few days, I think, magna-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila.